lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami, ang random drug test, mahal yan kasi. Nung panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun. Random ko, no, ha? Pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw. Mag-drug test ka. Totoo, ha? Totoo ba? Just to, para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit ng droga ng pulis. Ikaw, drug test ka. Random ito, ha? Random, oh. Purposive sampling pala yun. Hindi pala random sampling. Purposive sampling. Ikaw kasi alam ko gumagamit ka. But going back to St. Luke's, in fairness to St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Nakalagay dito ang pangalan. The result is drug metabolite is cocaine. So it's correct na cocaine talaga. So cocaine yung pinapatest niya. Yes po. Siya Yes mismo po. ang volunteer na cocaine ang ipapatest. So result negative. Further questions? Bakit 2 minutes? Sabi niyo possible. Kayang-kaya 2 minutes. Yes po. Okay. So, that's it. Thank you for your cooperation. Maraming salamat. Hindi ito imposible, ha? Posibleng-posible talaga. Yes po. Thank you. Thank you for that. Senator Jinggoy? Maybe we can excuse the doctors from St. Luke's already, since they have already answered our questions. Unless other senators will ask some questions. Sandali lang, ha? Sandali lang. Okay, Senator Jinggoy, if I may, your excuse, ma'am, kayong taga St. Luke's, the issue about you is already finished. Recording in Thank you. progress. Senator Jinggoy, before you entertain Senator Santiago, Senator Santiago, General Santiago, meron lang akong, kasi ito, continuation lang sa last hearing, yung tungkol dun sa CCTV sa loob ng bahay ni Morales. Gusto ko lang i-follow up before you entertain General Santiago. Maybe after dito sa Morales. Yes. Meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumbinsi ka ng mga tao o ng tao na to be silent. Huwag na testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Your Honor. And Audio. ito lang sa akin, before I continue. Ang sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? Ako lang, wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kuan dito sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika. Ang committee na ito sunod-sunod lang kung anong gusto nila mangyari, susunod ng committee na ito. Dapat na mag-inaisipan mo yan na dapat dito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo yung hinanakit ko as chairman. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa makipagkompetensya kung gaano ka popular si Maharlika sa kanya mga vlog. Wala po, that's beyond the point. Ang akin lang is sana you have the respect
to this committee na sabi mo, pasensya ka na ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko munang i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official venue. Itong sa iyo naman is ibang venue ito. Outside of the legislative inquiry na ginagawa itong yung vlogging mo. Dapat ganun sanang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi Yes, ang sir, tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Maharlika. Kung ano pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, Your Wala Honor. sa akin. Patawarin niyo po ako. At hindi na po maulit yun, Your Honor. Kung meron pa tayong succeeding hearing, hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atty. Ochoa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, sana yung video na sinabi mo. Your Honor, andito po, bali downloaded po dun sa sa CCTV. At hihingin ko lang po yung conformity nung aking kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa kanila kung papayagan nila na Wala na, hindi ka na pwede maghingi ng kasi napalabas na doon sa Yes, Your Honor, nandito social po. media. At saka, this is a formal Senate inquiry. Hinihingi namin yung video niyan. So, please, share with us. Mr. Chairman, Yes. before he does, and I'm not objecting to showing the video, whatever crime was committed, to name one would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And ginawa na niya eh. So kung may krimen man pong nagawa na kayo, nagawa na eh. Unless, ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses nang pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. Yes, Your Honor. Okay, noted. Please, Mr. sana yung Chair. video. Nandito po, Your Honor. Please, show the video. Mr. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika yun? Kailan mo binigay? Hindi po sinadmit. Okay, Bali, okay. doon po nung in-interview po ako, nung isang gabi. Ano yung isang gabi? Nung isang gabi po, baliban dito sa... Sino nauna? Yung hearing dito o yung pag-interview mo kay Maharlika? Nauna po yung hearing. Your Ha? Honor. Nauna po yung hearing. Your Honor. Nauna yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat, inuna mo nga itong tama si Senator Boto. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Bakit mo binigay kay Maharlika? Your Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na whatever. blurred po yung identity nung tao na naandun at yung wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Yung ito po yung nandito po yung itsura ng tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair? Senator Jinggoy? Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman, Since, Yeah, but for me, for transparency, I'm willing to see that video. Go ahead, Senator Tolentino, before you play. just Senator another Tolentino. information. Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be, the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. Henceforth, we will do that. We will do that maybe. Kailangan na rin gawin yan. Otherwise, please show the video. how long is that video? Gano'ng katagal yan? Sabi ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung hindi po blurred yung yung tao.
Binablard mo pa na sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po meron po tayong mas malinaw na kopya. O yun nga, bakit pa binlard mo na sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Kami ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Sino siya? Okay. Siya po. Yun. Yung medyo walang buhok, ikaw yon? Opo, ako po yung ano po, Your Honor. Pwede pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Hindi ganito, kami ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Technicals, pakiayos yung ating kwan. Internet, sir. Ha? Internet, sir. Kakahiya naman tayo. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Jimmy. Recording in may I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw niyong tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung sinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa, total naman Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun, huli pa rin eh. Okay, Habang sige. hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical Yes, go ahead. problems Yeah. nila. Morales, bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor, si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. So, Mr. Chair, pwede yes. ba malaman kung ano trabaho, ano sila, PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang
Your personal circumstances, please. Yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice Office of Cybercrime as investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator, I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you I am connected not- still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator. Yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. All right. Mr. Santiago? Eric Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Ako si Eric Santiago, dati po ako sa Napolcom. Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po akong, hindi po ako nakapasok sir, nagkasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung ano, sir. Wala. Sir, Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? Sa ano po, sa Napolcom po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon, Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir, yes, sir. Meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kasong robbery, extortion, at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso na Kulang ito? pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso. Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir, yes, sir. Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kawani ng Napolcom mula nung May 9, 2022. Natiwalag po siya dahil po dun sa naawol po siya, leave without official leave. Awol. Opo, How about yung mga kaso niya na robbery, extortion at saka kidnap for ransom? Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming nabalitaan na dati na-involve siya doon sa kidnap o ransom sa isang Korean national. Subalit na i-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone. Subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo sapagkat na-declare na siyang awol bago pa lang namin na-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pupunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. Kaya ganito, Padre. Hindi. Yun kuya, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, may Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito lang pagsikin kung sino gustong may mga pangalan sinasabi mo. Wala akong papagsikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, diba? Hindi, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama,
para makabiti ka. Okay, nakita ko. Dito sa likod namin eh. Nakita ko. Pati, ano nga, kipintas ha? Kipintas. Oo. Okay, naisip ko. Wala ko mabiyak sa ko. Pero makapalik ka natin pa. Nag-usap na kami ni Hindi, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Okay. Nandito ba si James Escobar, Kumsik? Oh, ano sabi? You include him in the subpoena? Yes, sir. Ha? Nag-sharing? Mr. Chairman, Yes. can we be furnished with the the witnesses, their criminal record? They'll be asked to testify here in the Senate. I'm curious. I'm very concerned na meron po silang criminal record and past cases. So baka ma-update po. Maybe we can ask for an update on what these cases are, what the status Yes, of these cases. Gapulcom, since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Yes, Your Honor, I will comply. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Yes, Your Ha? Honor. And also, Napulcom, Yes, Your Honor. We ikaw will, rin comply. Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Ibigay mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, Yes. off topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict sir, pero Join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Sen. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Chikwe, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in in his house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po saka gusto nating iputol doon o nagkataong yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and please number submit two, to this committee the unedited recording of your Yes, CCTV. Your Honor. and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa Sa sinasabi po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, Una- si Mr. una- Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya yun nga, po. that very important.
na i-submit mo to this committee yung unedited recording Mr. para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how Yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador No, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Your Mr. Honor. Morales, Hindi, alam mo, Mr. Senator Jinggoy, Morales, please, huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, Ah? ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha. Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako at nabigla lang Please po ako. refrain from doing those personal nagpapaliwanag lang po one. ako. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with the gentlemen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, Ganito, Your Honor? siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa Okay. kabilang linya. Sige. Kung okay lang. Yeah, Mr. Pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. Please, You With the can permission of deliver. the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands.
Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ng sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin, kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 na milyon. Ang desisyon ay naging pinal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ Office of Cybercrime hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today, the impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA, wag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na wag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga, sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang to support his claim.
Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Yes, Kabilang linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. progress. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. At maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sure sabihin yun. Hindi sir, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. Mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at kakang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko upang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh.
magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon. Yes, sir, nandito po ako. Kasi, So you mean to say itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala ko. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, lumalabas hindi po kayo sinasabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi sir. ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes sir, I understand Pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand, Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Sabot ko sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin, por maro, taga Davao. Dili taon sir. Oy. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, Yes, sir. bakit mo nasabi yung mga bagay na yon. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig ko lang sa YouTube yun sir eh. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko nga. O, Ginamit ginamit ko mo? nga sir, kasi ganito nga Ano sir. ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Naririnig. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Eto dito? nga po, sir, Anong kasi- motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasing may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga document na mo? Pwede ko ba ipakita sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko Ha? sir. Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung
May sinabi siyang lam. Huwag mong sabihin, bunibula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Sa pamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito. Pakinggan mo muna ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Kaya kung Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya eh. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? Malaliman ka niyan? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para maipakita ang... Wow. Ganun kaka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo, sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo dideny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa Hindi ka na maka-atras kasi kausap mo, mayroong
telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero sir, Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot git kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero! Nasa sa inyo, Ha? sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a katotohanan. hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po kami. Napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, niloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas intense. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan. Otherwise, gagawin mo na namang binyo itong itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Mr. Chair, Yes, go ahead. if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin, then you are free to entertain General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I'll just go straight to the point and ask questions to Okay. Mr. Go ahead. Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Dahil Honor. ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin.
Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung, yung ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, Please Your Honor. address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan evade niyo. my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. At yung... You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting Wag kayo I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. Saka ka sumagot. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor,
sa umpisa pa lang nung nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito dun sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang pong nangyari ng 2012. Matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibilidad mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon.
Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy lang. Soft copy na So that is not pinapakala. authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo? Which ako mismo roll na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, bago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag Ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit, so confirm mo na ayaw mong sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, ganun Kasi pala. hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential So informant. ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. Chair. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa magpa. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant?